Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod, si Freddy again, no? For an update news. Kasi matatapos na nakauwi na ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. from Czech Republic diyan sa Pilipinas. Marami kasing tumutulik sa pagbibiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lalo na itong pinaka-latest na bumiyahe pagkatapos ng dyan sa Australia, ay ito naman ay sa Germany at sa Czech Republic. Ito po ay nakakabuti sa ating ekonomiya at magiging relasyon sa ating mga ibang bansa, lalo na sa Europe, no? Sa Europe, upang makahikaya tayo ng maraming foreign investors. Yung mga naninira ay katulad nila mga Duterte, ay ang kanilang plano ay talagang pababain si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang sila ang makapag-take over, at ang kanilang iti-take over ay si Vice President Sara Duterte, na imposible mangyari. Imposible mangyari kahit anong klaseng paninira ang kanilang gagawin. Okay? Kasi ang ekonomiya ay tumataas. Katulad din dito sa Amerika. Hindi makakaila ang paglakas ng ekonomiya ng Amerika at ganyan din sa Pilipinas. Okay? Ano bang mapapala natin? Sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pasyal. Pasyal nga ba? No. Kasi sa atin, ito ay tungkol sa pagtatanggol din ni Dr. Janet Garin of Iloilo. Ito po ay congresswoman ng Iloilo ngayon. Dati ho itong Secretary of Health, si Dr. Janet Garin. Okay? Nagkaroon to ng problema nung kapanahonan ni Binoy. Okay? Ngayon congresswoman na. Kailangan natin ang ating makikipagkapwa-tao kasi no man is an island. At ito ay on economic transaction or bilateral institution. Yan ang kailangan. Madaling mag-criticize katulad ng ginagawa ng itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi siya nag-travel nung kapanahonan niya as president kasi marami siyang inaway. Kaya nga ang apekto ay nagkawindang-windang ang ekonomiya natin dyan. Kumbaga sa kailangan natin mag-collaborate. Kailangan natin na makikipagkapwa-tao. Bakit? Kung meron tayong produkto, gusto natin i-export, sino bibili? Kung meron naman tayong kailangan, tulad ng bigas, sino magbebenta sa atin ng bigas? Tanong ko nga sa inyo, marami tayong problema. Hindi nga tayo makakota ng bigas at kailangan mamili tayo. Bakit natin itong ginagawa natin Pangulo ay para sa pangkalahatan at hindi pansarili? Kaya huwag niyo sabihin na ang ginagawa nating Pangulo ay puro paglalakbatsa at puro pamamasyal. Hindi po totoo yan. Ako ay naranasan ko yan. Napakahirap po yan. Meron siyang itinerary na dapat niya sundin. Naku, hindi kayo makakahinga. Unang-una, ang dami mo mga public speaking at kailangan talento ka sa ganitong trabaho. Tama po ba? Okay? At kung hindi ka sanay dito, ay mahihirapan ka. Unang-una kailangan, pag ikaw ay magtatalumpati, kailangan makuha mo ang conviction ng iyong audience. At yan ay ang mga bansang pinuntahan ng ating Pangulo. Katulad ng Germany. At itong kahulihan ay Czech Republic. Makikita nyo sa video kung gaano mayaman ang Czech. Dati ho, Czechoslovakia yan. Member ho yan ng USSR, Union Soviet Socialist Republic. Ngayon, nakuha ho yan, nagkaroon sila ng problema, nagkawatak-watak yung USSR at ang natira ay ang Russian Federation. Yan o. Okay. At kung puro criticize, sino ba ang magiging loser? Di ba mga tao? Kayo mga tao ang magiging loser. Ngayon, kailangan na talaga natin ang makikipag-collaboration.
in order for us to have a team building, teamwork, maski na sa pamilya, kailangan natin yan. Kailangan natin makipagkapwa sa lahat ang ating kalapit bansa. Ngayon, ganito rin ang paninindigan ng isang congressman dyan sa Pilipinas, si Congressman Reyes, na ginagawa ng ating Pangulo ay being isang salesman. Salesman, yan, importante ho yan. Kailangan natin ibenta ang ating produkto. Siyempre, kailangan, hindi pwede yung iba yung nakikita ng personal. Magkakaroon tayo ng camaraderie. Ayan. At di ba, pag ikaw magbebenta ng life insurance, walang bibili sa iyo. Gagawin mo lang sa maliban lang kung magaling ka talaga. Pero paano kung mas magaling na yung personal na person to person na makukuha mo para may close mo yung deal. Yan. Kailangan natin yan. Ngayon, may isa pang topic, ito ay nangyari dyan sa prayer rally. Medyo, anuin ko lang kayo. Tatanayin ko lang sa inyo. Pinagre-resign nila si Presidente Bongbong Marcos Jr. na imposible mangyari. Pero itong si Vice President Sara Duterte ay umattend sa prayer rally upang hilingin ang pagre-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit? Hindi nyo muna maantay, Sara Duterte, ang katapusan ng 2028? Kasi nga naman, kung bababa si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung nakumbinsi nyo ang 31 million, pero ngayon, hindi nyo nakumbinsi. Sana yung prayer rally nyo, nung nakaraang Martes, kung umabot kayo at maraming dumalo, ay pupunta kayo sa Malacanang upang hilingin na pababain si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ikaw, Vice President Sara Duterte, ang papalit sa kanya. Ano yan? Unethical yan at unprofessional at labag sa Constitution yung gagawin mo. Unang-una, wala kang makukuha suporta sa militar at sa pulis. Kasi ang militar at ang pulis ay professional. Ang sinusunod nila ay ang Constitution. Ikaw ay hindi ang Constitution, kundi selfish interest na hindi pa pwedeng mangyari. Kaya kung ako ikaw, Vice President Sara Duterte, ay mag-isip-isip ka na. Kasi baka pag nandiyan na si Pangulong Bongbong Marcos Sr., ewan ko kung ano magiging kapasihan niya. Either na hingang ka niya na ikaw ay kailangan mag-resign na o mapanatili ka, pag-isipan mo muna mabuti yan. Kasi napakabait ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ikaw ay mananatili sa pwesto mo as Secretary of Education. Pero wala ka nagagawa sa education, Secretary of Education. Kawawa naman ang mga bata. Kaya dapat pag-isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang ikaw ay dapat palitan na. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.